Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin PA ang MGA sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Elena, 34, operations head na matapang at matalino. May relasyon sa CEO ng kumpanya. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Ako si Elena, 34, operations head ng isang kumpanyang mabilis lumaki at kasing bilis ring sumadsad kapag may mali sa timpla. Sa opisina, kilala akong hindi natitinag. Gumagalaw ang MGA team kapag nagsalita ako. Humihinto ang usapan kapag pumasok ako sa silid. Hindi dahil sa takot, gusto kong paniwalaan, kundi dahil alam nilang babalatan ko ang problema hanggang buto at hindi ako nangingimi sa masakit na katotohanan. Pero may isang katotohanang itinatago ko kahit sa sarili. Sa likod ng MGA metrics at Gantt chart, may ritmo ang puso kong nakikisabay sa tawa at tingin ng isa, si Richard, ang CEO. Umaga iyon ng Lunes at nagsisimula ang araw sa malamig na salamin ng boardroom. Sa labas ng bintanang, mula sahig hanggang kisame, nakapantig ang langit, asol na asol, habang nagsisiksikan ang MGA sasakyan sa buhol-buhol na EDSA. Sa loob, pumipitik ang laser pointer sa graph ng EBITDA na nilapag ni Mateo, ang CFO. Kung mapapansin ninyo, wika niya, tuyo ang boses. 3 consecutive quarters na ang downtrend sa gross margin. May variance na hindi natitigmak ng simpleng cost control. Nakatungo ang ilang direktor, ang iba naglalaro ng ballpen. Sa kanan, si Lords, independent director na dating regulator, naka-ekis ang braso at tila sinusukat kami gaya ng kung paanong sinusukat niya dati ang MGA Bangko na nahuling kulang sa reserve. Sa harap, tahimik si Richard, pihit ang upuan, hawak ang clicker pero hindi niya pinaandar. Sa ilang segundo ng paglipat ng slide, sinalubong niya ang tingin ko. Mabilis, parang kurap na hindi mo sasadyain. Tumigil ang oras sa loob ng 2 hakbang ng mata. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa screen. Parang walang nangyari. Operations. Ani Lourdes nakatingin sa akin. Nasaan ang paliwanag sa slippage ng throughput sa Laguna plant? At bakit delayed ang switchover sa bagong vendor? Humalukip-kip ako, umanggulo sa mic. May dalawang sanhi, ma'am. Una, hindi sumunod ang lumang supplier sa committed lead time sa huling 2 buwan. Naglabas ng force majeure dahil sa port congestion. Pangalawa, may problema sa die calibration ng isang batch dahil sa manual overrides na ayos na pero naubusan tayo ng oras. Tinapik ko ang chart. Kung papayagan ng board, magfa-fast track kami ng pilot sa secondary vendor. Sumungaw ang kilay ni Mateo. At ang gastos? Mas mataas ng 2.1% ang unit cost, sagot ko. Pero babawiin sa 8% na lift ng fill rate at sa pag-iwas sa scrap. Tahimik. Umubo si Cams, ang PR head. At kung may magtanong ang media, bakit ngayon bumababa ang performance gayong record year daw tayo last year? Bumaling sa kanya si Richard, malumanay ang tono, parang musika sa tainga kong ayaw magpahinga. Sasabihin nating nagsasagawa tayo ng structural fixes. Walang sugar coating. Sandaling dumikit ang dulo ng ngiti niya sa pinto ng mata ko. Hindi para sa kanila, alam kong para sa akin. Kapag ganito ang himig niya, alam kong lalabas akong buo sa digmaan sa araw ding iyon. Nagpatuloy ang meeting. Naglatag si Mateo ng hedging na pumalpak, market moved against us. Sabi niya, parang lamig ng aircon ang sumingaw sa sala. Nagpa siya ang board na magtawag ng audit committee session sa Miyerkules. Inutusan akong mag-prepare ng full process map mula vendor qualification hanggang dispatch. Wala akong reklamo, trabaho ko iyon. At kapag trabaho, walang kinikilala ang tapang kundi katotohanan. Natapos ang board meeting bandang 11:00. Sa labasan,
Nagkalansing ang tasa sa coffee station. Ang MGA direktorang may flight ay nagunahan sa elevator. Sa koridor, inabot ni Richard ang papel na naiwan ko sa mesa. Isang printout na may pulang sulat kamay. "You'll need this," wika niyang mahina. Halos hindi gumagalaw ang labi. Nagtagpo ulit ang tingin namin sa salamin ng bintana. Sa refleksyon, parang dalawa kaming taong marunong magpigil. Nagkukunwaring ang bawat galaw ay trabaho. Sa tanghali, lumubog ako sa war room. 4 na monitor, 3 team lead, 20 slider ng timeline. Bumaba ako sa ika-11 palapag para kausapin si Ramon, ang procurement VP, na tila laging may nakatagong ngisi. Bakit na-bypass ang secondary vendor noong nakaraang buwan? Tanong ko diretsyo. "Quality flags," sagot niya, pilit ang kaswal. "Hindi pumasa sa run rate." "May run sheet ka?" "Na-archive na," sagot niya, tumingin sa orasan. "I'll have my team pull it." "Ngayon?" sabi ko. "Hindi bukas." Hinintay ko ang biro niyang laging sinusunod ng kung anong pahaging. Walang lumabas. Tanging tunog ng printer sa tabi ang umalingaw-ngaw. Pagbalik ko sa floor, sinalubong ako ni Jem, ang operations analyst ko. "Ma'am, may nagpadala sa shared inbox ng team. Anonymous. Subject, wake up call." Inabo. Tinya ang tablet. Isang graph na halatang peke, mukha ng performance namin na parang minanipula para lalong pangitin. "Dismisahin mo," sabi ko. "Huwag pakainin ng oxygen ang MGA asar." Noong hapon, nag-town hall si Richard, isang maikling talumpati sa atrium. "We're not here to be cute," sabi niya kalmado. "We're here to be clear. We missed the mark. We'll fix it together." Nasa likod ako, nakahalukip-kip, nakikinig bilang bahagi ng dagat ng empleyado. Kapag ganito siya magsalita, nagiging tunog ng metronome ang puso ko. Sumasabay. Bandang 5:00, tumawag si Lourdes. "Elena, can you send me the unreconciled variances by 9 p.m.? Wag presentation. Provisionals lang." "Mas maaga," sagot ko. "By 7. "Good," tugon niya. "And Elena?" Nagtagal ang hinga niya bago muling nagsalita. "Alam kong kaya mo kahit walang proteksyon." Tinatakan ko sa isip. Proteksyon? Isang salitang may laman. Alam niya bang marunong akong sumalo ng bagyo nang walang payong? O hinahaplos niya ang bulag na espasyo sa pagitan naming dalawa ni Richard na matagal nang tinatalukbuungan ng gabi? Kumagat ang dilim. Ang liwanag sa bintana ay naging salaming kumakatawan sa loob. Mukha, monitor, mug, at isang mesa na puno ng papel. Sa war room, pinatakbo namin ang MGA What If sa pivot table. Umuga ang baseline, tinapyasan namin ang noise. Bandang 7:00, bumukas ang pinto, sumilip si Cams. "Heads up lang," aniya. "May tumatawag na reporter sa personal ko. Mukhang may naglalakad na kwento tungkol sa plant delay. Baka may kumakalabit sa inyo." "Hindi kami ang source," sagot ko. "Pero maghanda tayo ng fact sheet. Walang palabas, walang pakiusap." Umiling siya na tila pagsang-ayon at umalis. Iniwan kami sa puting ingay ng server at huni ng aircon. Pinagpatuloy ko ang pagdugtong ng MGA na wawalang piraso. 8:15, bago ko pindutin ang _send kay Lords, napatingin ako sa inbox ko. May nakapatong na bagong email na walang subject, walang pangalan sa _from kundi isang disposable address. Kung matapang ka, maging matapang sa lahat. Bumababa ang performance dahil sa bulag na pabor. Alam ng board kung bakit. Idinikit ko ang dila sa pisngi para pigilan ang reaksyon. Kahit sino sa MGA na talimang tao sa loob ay kayang gumawa nito. Kayang gumuhit ng bangungot sa isang linyang pahiwatig. Isinara ko ang laptop at tumayo. "Mag-break tayo ng 10 minuto," sabi ko sa team. "Maglakad, magtubig, babalik tayo."
Bumaba ako sa lobby para huminga. Sa baba naka-on ang MGA lampshade. Maligamgam ang dilim. May iilang tao sa cafe, may guard na nagkukuwento tungkol sa anak niyang honor student. Pumikit ako at hinayaang kumalma ang balikat ko. Nagvibrate ang telepono ko. Isang mensahe, hindi sa office chat kundi direkta, mula sa pangalan na sa mahabang panahon ay naging lihim kong pahinga. Nasa basement. Ako, 5 minutes. Hindi ako nagtanong kung bakit. Kilala ko ang lakad ng MGA gabing ganito. Maraming salita ang hindi pwedeng ilagay sa email, maraming titig na hindi pwedeng isabuhay sa gitna ng uniforme. Naglakad ako, papuntang elevator, bumaba sa B2. Sa gitna ng hanay ng MGA kotse, naroon siya, nakasandal sa pinto ng sedan niyang kulay abuhin. Nakaluwag ang kurbata, nakatupi ang manggas. Hindi CEO sa poster, Richard na tao lang na pagod. Lumingon siya nang maramdaman ang yabag ko. Walang sino niyuserang ngiti, walang pormang biro. Tanging pagod at pagkilala. Hindi ako tatawag kung hindi kailangan. Bungad niya. Alam ko, sagot ko. Sinuklian ang seryoso niyang tono. Tumayo ako sa harap niya, kalahating dipa ang pagitan. Sa tahimik na lugar na iyon, ang tunog ng MGA sa sakyang dumaraan sa malapit na kalsada ay parang dagundong mula sa malayong dagat. May pakiramdam akong hindi lang performance ang hahabulin ng board, sabi niya. May umaamoy sa atin. Kumirot ang sikmura ko. May anonymous email din sa akin, sabi ko. Kasabay ng request ni Lourdes. Walang direktang sabit pero malinaw ang turo. Tumingin siya sa akin, diretsong tingin na walang kurtina. Kung kakailanganin, magre-recuse ako sa anumang desisyon na may kinalaman sa operations. I'll put it on record. Ayokong gamitin nila ang relasyong ito para burahin ang trabaho mo. Napakapit ako sa malamig na hawakan ng kotse. Ang salitang relasyon sa bibig niya, hindi biro, hindi pahaging, ay parang buhawi na sabay nakakatakot at nakakaaliw. Alam ko namang totoo, pero iba kapag sinambit sa dilim ng basement na parang kontrata. Agawa mong umiwas, sagot ko. Pero hindi mo mapipigil ang MGA matang gustong maniwalang lahat ng yes ko sa proyekto ay galing sa o mo sa akin. Humakbang siya palapit, hindi para hawakan ako, marunong kaming magpigil, kundi para paliitin ang mundo, para marinig ko ang boses niyang hindi kailangan ng mikropono. Elena, kung aabot tayo sa punto na kailangan mong pumili, gagawin kong madali para sa'yo. Ako ang aatras. Para akong nalunod at hinila pataas sa isang hinga. May galit sa loob ko. Hindi para sa kanya, kundi sa imposibleng ekwasyon ng mundo. Bakit kailangang laging babae ang ginagawang halimbawa? Bakit kapag magaling ka at nagmahal ka, laging conflict at favoritism ang pangalan ng damdamin? Hindi ako bata, sabi ko. Bahagyang nanginginig ang tinig kahit sa pagtitimpi. Hindi ko kailangan ng sakripisyo mo bilang pang-aliw. Kailangan ko ng katotohanan. Kung titigil tayo, tayo ang titigil. Hindi dahil pinilit ka ng board na manatiling malinis sa papel. Tumango siya, mariin. Katotohanan kung ganon. Ito, mahal kita. Isinambit niya iyon na parang ulat sa quarterly review. Walang kislap-kislap, walang palabok, tuwid, mabigat, malinaw. At mahalaga sa akin ang integridad mo. Kapag sumunod ang bagyo, hindi kita iiwan sa ulan. Sumalubong sa amin ang huni ng elevator na bumukas at pumasok ang dalawang janitor. Busy sa usapan nila tungkol sa utang sa kooperatiba. Umatras si Richard, ibinalik ang pagitan. Umangat ang titingin niyang parang hikab ng umaga matapos ang mahabang dilim. Balik ka na. Huwag mong hayaang kainin ka ng hula-hula. Tumalikod ako at naglakad pabalik. Sa koridor, sinulyapan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng marunong maging bato,
kapag kinakailangan at marunong ding matunaw sa iisang linya. Pag-angat ko sa floor, sumalubong ang tunog ng keyboard at mahinang tawanan ng natitirang staff. Binalikan ko ang war room, tumapos ng forecasts, nagpadala ng email kay Lourdes at sinarado ang araw na parang sugat na nilagyan ng malinis na benda. 10:00 na nang ako'y magdesisyong umalis. Sa labas, tuyo ang aspalto, malamig ang hangin. Huminto ako sa taxi bay, nakatingin sa hanay ng ilaw ng syudad. Kinuha ko ang telepono, sinipat ang oras, isinaksak sa palad ko ang lamig nito na parang paalala na hindi PA, tapos ang laban. May pumasok na notification, isang bagong mensahe. Hindi mula sa team, hindi mula kay Lourdes, hindi mula kay Cams. Mula sa pangalang alam ng daliri kong buklatin kahit nakapikit. _28F ngayong gabi. We need to talk. Napatingala ako sa madilim na kalangitan, parang may susunod na kidlat na hindi mo alam kung saan babagsak. Ang ika-28 palapag, ang executive lounge na sarado kapag lampas 9:00, maliban kung may tawag na kasing tindi ng sunog. Sa pagitan ng pag-angat ng dibdib ko at paglagitik ng elevator na bumukas, narinig ko ang mahinang tanong mula sa pinakaloob ng sarili ko na hindi nasanay matakot. Kung aakyat ako, alin ang aakyatin ko? Ang katotohanan o ang bangin? Sa bawat hakbang ko papunta sa elevator, ramdam ko ang bigat ng mensaheng natanggap ko. _28F. Ngayong gabi, we need to talk. Pamilyar ang tono ni Richard, hindi ito simpleng request ng CEO sa kanyang operations head. Ito'y panawagan ng isang lalaking hawak ang parehong kapangyarihan at lihim na inaalagaan namin sa dilim. Nang umakyat ang elevator, nakatitig ako sa numerong dahan-dahang sumisindi, 20, 21, 22, hanggang umabot sa 28, bumukas ang pinto at sinalubong ako ng malamlam na ilaw ng executive lounge. Sa gabi, tila ibang mundo ang espasyong ito. MGA leather sofa, framed awards, bar na puno ng mamahaling alak, at tanaw na skyline ng lungsod na kumikislap na parang walang tulog. Nandoon si Richard, nakatalikod, nakatingin sa bintana. Nakaalis na ang kurbata niya, nakabukas ang 2 butones ng polo. Sa bawat galaw ng balikat niya, halatang mabigat ang iniisip. Nang marinig niya ang yabag ko, lumingon siya, bahagyang ngumiti. Hindi ngiti ng CEO sa empleyado, kundi ng taong may pinipilit na tapang. Akala ko hindi ka darating. Wika niya, paos ang boses. Hindi ko tatanggihan ang tawag mo. Sagot ko, lumapit at umupo sa sofa sa tapat niya. Tahimik muna kami ng ilang segundo. Ang katahimikan ay pinupuno ng humuhuning aircon at ng malayong ugong ng lungsod. Elena, simula niya, diretso ang tingin, alam mong hindi ito tatagal ng walang makakahalata. Kanina, may lumapit sa akin pagkatapos ng meeting. Subtle lang, pero may himig ng tanong tungko, sa atin. Napasinghap ako. Sino? Si Mateo, sagot niya. Nagpabirong, close na close kayo ng operations head Buti PE kayo, laging aligned. Sinabi niya iyon habang nakangisi. Hindi ko siya sinagot, pero ramdam kong may ibig siyang sabihin. Napatigil ako, iniisip ang huling pag-uusap namin ni Mateo. Palaging malamig, palaging may kurot ng kompetisyon. Hindi ko magawang hindi isipin na siya ang posibleng unang magtanim ng hinala. Hindi tayo pwedeng magkamali, Richard. Sabi ko, mariin, kapag may iisang maling hakbang tapos ang lahat. Tumango siya, kinuha ang baso ng tubig at uminom. At hindi lang basta tapos. Baka madamay PA ang board, ang kumpanya, lalo na ngayong bagsak ang performance. Ang pinakamadaling puntiryahin ay hindi ang variance, kundi ang relasyon ng CEO at operations head. Asterisk. Asterisk, asterisk. Lumipas ang ilang minuto ng pag-uusap.
kung paano namin dapat i-handle ang susunod na board review, kung paano lalagyan ng malinaw na papel ang bawat galaw namin para walang makapagsabing may favoritism. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, alam kong pareho kaming nagtatanong, hanggang kailan kaya naming magpigil? Bago ako umalis ng lounge, hinawakan niya ang braso ko. Elena, bulong niya, anuman ang mangyari, hindi kita pababayaan. Sandali akong tumingin sa kanya. Sa MGA mata niya, may tapang at pangako, pero may halong takot na ngayon ko lang nasilayan. Sana nga, sagot ko. At tuluyan akong lumabas, dala ang bigat ng pangungusap na iyon. Asterisk, asterisk, asterisk kinabukasan. Maaga akong pumasok sa opisina. May nakapatong na sobre sa mesa ko. Walang pangalan, walang tatak. Binuksan ko ito at muntik nang mabitawan ang papel. Mga litrato, ako at si Richard magkasabay lumabas ng elevator, halos hating gabi na. Sa isang kuha, nakatagilid kami at parang nag-uusap ng masyadong malapit. Nanlamig ang kamay ko. Sino ang kumuha? CCTV ba iyon na nakopya? O may taong sadyang nagmanman? Biglang pumasok si Jem, dala ang tablet. Ma'am, urgent email mula kay Lourdes. Humihingi siya ng raw data ng vendor delays. Gusto raw niya bago mag 3 p.m. Agad kong tinupi ang MGA litrato at isinilid sa drawer. Sige, i-prepare natin, sabi ko. Pilit na normal ang boses. Ngunit sa loob-loob ko, kumakabog ang dibdib ko. Kung may nakakapaglabas ng ganitong MGA litrato, gaano PA kalalim ang hawak nila? Asterisk, asterisk, asterisk. Bandang tanghali, dumiretso ako sa cafeteria. Pinilit kong kumain ng mabilis, ngunit hindi mawala ang kaba. Pag-akyat ko pabalik, nasalubong ko si Mateo sa hallway. Nakangisi siya, parang may alam. Ops head, bati niya mababa ang tono. Mukhang busy ka sa overtime, mama, kasama si bossing. Pinilit kong manatiling matatag. Kung may concern ka, Mateo, dumiretso ka sa board. Hindi ako nakikipag-usap sa bulong. Nagkibit balikat siya. Just saying. Ingat ka lang. At umalis siya, iniwan akong nanlalamig. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagsapit ng 3:00, nag-meeting ang audit committee. Nakaupo ako sa mahabang mesa, bitbit ang reports. Si Lourdes ang namuno. Miss Elena, panimula niya. Malinaw sa MGA datos na nagkaroon ng slippage. Ang tanong, may kapabayaan ba sa operations o may sadyang pagkukulang? Walang sadyang pagkukulang, ma'am. Sagot ko, diretso ang tingin. May gaps sa vendor management, pero nakalatag na ang corrective action. Ang lahat ng dokumento ay nasa folder na ito. Tinanggap niya ang papel, nagbasa. Tahimik ang buong silid. Ngunit sa gilid ng mesa, napansin kong nakatingin siya sa akin ng matagal, para bang may ibang sinusukat. Paglabas ng meeting, nakatanggap ako ng anonymous email. Subject line, some favoritism has a cost. At may nakalakip na kopya ng MGA litrato na nakita ko kaninang umaga. Parang gumuho ang tuhod ko. Hindi lang pala ako ang nakakita noon. Ipinapakalat na ito. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, nagkita kami ni Richard sa parking lot. Hawak ko ang sobre, ibinigay ko sa kanya. Tingnan mo! Binuksan niya at nang makita ang laman, nanigas ang pangan niya. Alam kong mangyayari ito, aniya, mababa ang boses. Pero hindi ko inakalang ganito kabilis. May nagbabantay sa atin, sagot ko. Hindi lang bulong, may ebidensya na. Tumango siya, mariin ang tingin. Elena, kailangan nating maghanda. Kapag pumutok ito sa board, hindi sapat ang paliwanag ng walang nangyayari. Alam nating pareho, meron. Huminga ako ng malalim. Ano ang plano? Tinitigan niya ako, seryoso. Kung kailangan, aaminin ko. Hindi kita isasama kung ayaw mo, pero hindi ko hahayaang ikaw lang ang madamay. Napat, itig ako sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman kong nasa bingit na talaga kami. Hindi na ito basta lihim. Ito na ang magiging mitya ng lahat.
asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, binuksan ko ang laptop ko. May bagong email mula sa unknown address. Board will know. Your choice, career or Richard. Nabingi ako sa tibok ng puso ko. Wala ng oras, wala ng takas. At sa dilim ng gabi, habang pinagmamasdan ko ang MJ ilaw ng lungsod mula sa bintana ng apartment, alam kong papalapit na ang unos. Ang tanong na lang, may kakayahan ba akong salubungin ito o luluhod ako sa bigat ng katotohanan? Kinabukasan, maaga piilang ay bumungad na sa akin ang bigat ng paparating na linggo. Habang nagbubukas ako ng laptop sa opisina, may sunod-sunod na notifikasyon mula sa email at internal chat. Karamihan ay tungkol sa underscore variance analysis underscore. Pero may ilang subject lines na mas mahahaba kaysa sa karaniwan at mas mapanganib. Need clarity on Ops CEO dynamics. Anonymous reports circulating. Urgent. Halos mabasag ang dibdib ko sa kaba. Hindi na ito bulong lang, malinaw na umaakyat na ang usok hanggang sa kisame ng boardroom. Asterisk, asterisk, asterisk. Bandang 10:00, nagpunta ako sa Laguna plant kasama ang dalawa kong team leads. Sa van, pilit kong iniwasan ang MGA tanong nila tungkol sa audit. Focus muna tayo sa on-ground, sabi ko, nakatingin sa labas ng bintana kung saan dumadaan ang MGA truck na puno ng kargamento. Pagdating sa planta, sinalubong kami ng init ng makina at ng amoy ng langis na parang kumakapit sa balat. Kinuha ko ang logbook ng deliveries at halos magdilim ang paningin ko. Halos 2 linggo nang delayed ang MGA shipments mula sa lumang vendor at sa MGA entry may red flag ARSAS underscore pending clearance due to incomplete documents. Bakit hindi ito umabot sa Manila office agad? Tanong ko sa plant supervisor, si Leo. Ma'am, nagpadala po kami ng report, pero sabi ng procurement, wag daw muna naming i-escalate, inaayos PA raw nila. Procurement. Ibig sabihin, kay Ramon. Muli kong naalala ang pagkakausap namin kamakailan. Ang malamig niyang tugon, ang na-archive na run sheet, lalong kumunot ang noo ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik namin sa Maynila, gabing-gabi na. Pagod ang katawan ko, pero hindi mapakali ang isip. Pagpasok ko sa kondo, agad akong tumingin sa telepono. May voicemail mula kay Richard. Elena, I've been thinking. We can't ignore this. I'll file a formal recusal from any decision involving operations para walang masabi ang board na ginagamit kita o pinapaboran mo ako. This is the only way we can protect you. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang telepono, nakatitig sa kisame. Protektahan ako. Laging ganoon ang tono niya na kaya niyang akuin ang lahat. Pero sa ilalim noon, ramdam kong lalong lumilinaw ang salitang matagal nang nakabitin sa pagitan naming dalawa. Underscore, relasyon, underscore. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, dumating ang pinakakinatatakutan ko. Isang anonymous email ang ipinadala sa lahat ng board members. Ang subject line, Conflict of Interest at the highest level. Nang mabasa ko ang forwarded copy mula kay Lourdes, nanginig ang kamay ko. Nakasaad doon, habang bumababa ang performance ng kumpanya, isang hindi kanais-nais na relasyon ang bumabalot sa desisyon ng management. Ang CEO at ang operations head ay may personal na ugnayan. Dahil dito, may favoritism at bulag na pabor. Attached ang MGA logs at larawan. Naka-attach ang entry logs ng access cards namin, halos sabay na oras ng paglabas sa building. May MGA CCTV captures, malabo pero malinaw na kami iyon, magkasabay, minsan magkalapit ang balikat. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung mas natakot ako o mas nagalit. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? At bakit ngayon, sa panahong pinakabagsak ang performance ng kumpanya? Asterisk, asterisk, asterisk.
Bandang hapon, pinatawag ako ni Lourdes. Sa opisina niya sa board floor, tahimik siyang nakaupo, hawak ang ilang printouts. Elena, panimulan niya. Kalmado pero mabigat. Kilala kitang matatag. Hindi ka umiwas sa kahit anong giyera sa operations. Pero itong MGA lumalabas na balita, hindi na ito tungkol lang sa throughput o vendor. Personal na ito. Umupo ako, pilit na diretso ang likod. Ma'am, lahat ng desisyon ko ay nakabatay sa datos at proseso. Walang pabor, walang shortcut. Tinitigan niya ako. Pero, may relasyon ba kayo ng CEO? Nabingi ako. Alam kong iyon na ang diretsong tanong na hindi ko maiiwasan. Huminga ako ng malalim, pinipiling manatiling kalmado. Ma'am, ang masasabi ko lang, hindi ko kailanman hinayaan na maapektuhan ang trabaho ng anumang personal na bagay. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpakita ng galit. Tumango lang siya, nagsara ng folder. Magsisimula ang formal review sa susunod na linggo. Maghanda ka. Asterisk, 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 shh. Paglabas ko sa silid ni Lourdes, pakiramdam ko'y nadagdagan ng 10 kilo ang balikat ko. Tumungo ako sa basement parking, sinubukan kong tawagan si Richard. Sagot niya agad at narinig ko ang mabigat niyang buntong hininga. Alam ko na, sabi niya. Nasa akin din ang email. Richard, bulong ko, kung lalala ito, baka ikaw ang unang tatamaan. Hindi lang ako, sagot niya. Tayong dalawa. At doon ko naramdaman ang mas matinding takot, hindi para sa akin, kundi para sa amin. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, habang nakatanaw ako sa bintana ng apartment, kumikislap ang MD ilaw ng syudad sa ilalim ng dilim. May bagong email pumasok mula sa parehong anonymous sender. This is only the beginning. The board will have to choose integrity or scandal. Napalunok ako at napapikit. Wala nang atrasan. Ang unos na kinatatakutan ko ay hindi na darating PA lang. Narito na siya. At ako, si Elena, na kilalang walang inuurungan, ay ngayon humaharap sa pinakamapanganib na laban. Hindi laban sa variance, hindi laban sa supplier, kundi laban sa sariling damdamin at sa lihim na maaaring sumira sa lahat ng itinayo ko. Pagsapit ng Lunes, tumunog ang calendar alert sa telepono ko. Executive Session Closed Door. Hindi karaniwan ang tawag na iyon. Kapag sinabing _executive session _, ibig sabihin hindi lahat ay makakapasok. Kadalasan, board lang at MGA filing resource persons. At kapag ako, operations head, ay kasama, malinaw na ako ang pangunahing sasailalim sa tanong. Nang pumasok ako sa boardroom, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Walang projector na nakabukas, walang slide deck na nakapila. Sa mesa lang, may MGA nakalatag na folder at ilang baso ng tubig. Nakaupo si Lord sa gitna, seryoso ang mukha. Sa kanan, naroon si Mateo na abala sa pagsara ng ballpen. Ang iba pang directors ay tahimik, tila naghihintay ng palabas na matagal na nilang pinaghahandaan. Elena, panimula ni Lourdes, malamig ngunit malinaw. May MGA ebidensyang umabot sa amin tungkol sa conflict of interest. Hindi ito basta bulong. May MGA log, may CCTV captures. Nais naming marinig ang paliwanag mo. Huminga ako ng malalim. Ma'am, una sa lahat ng desisyon ko sa operations ay nakabatay sa datos. Ang vendor approvals, throughput improvements, lahat may dokumento. Wala akong inilapit na personal na dahilan sa trabaho. Umubo si Mateo, nagangat ng kilay. Pero paano ipapaliwanag ang badge logs? Pareho kayong lumalabas ni Richard 10 oras ng gabi, madalas sabay sa elevator. Professional ba ang tawag doon? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Hindi ko ikakaila na may MGA pagkakataon na sabay kaming lumabas ng building. Ang tanong, iyon ba ang dahilan kung bakit bumaba ang margin?
o may mas malalim na problema sa financial controls na dapat nating unahin. Nagkatinginan ang ilang directors. Ramdam kong tinamaan si Mateo pero hindi siya nagpadaig. Hindi iyan ang punto, Elena. Ang punto, kapag may kahit anong relasyon na hindi transparent, madaling masira ang tiwala at ang kumpanya nakataya ang reputasyon. Asterisks. Asterisk, asterisk. Dumating ang IT head dala ang ilang screenshots mula sa access logs. Kung makikita ninyo, wika niya, ito ang pattern. 3 linggo na sunod-sunod, parehong oras ng paglabas ni CEO Richard at ni Miss Elena. Bandang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. May CCTV captures din, blurred pero identifiable. Inilapag niya ang MGA larawan. Sa isa, malinaw ang silhouette ko at ang kay Richard magkasabay pumasok sa elevator. Sa isa, PA, nakatalikod kami parang nag-uusap ng malapit. Sa loob ng boardroom, parang sumabog ang katahimikan. Elena, tanong ni Lourdes, mababa ngunit mariin, may relasyon ba kayo ng CEO? Nabingi ako sa tanong na iyon. Alam kong wala na akong matatakbuhan. Ngunit bago ako makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Cams, ang PR head, hawak ang cellphone. Halatang nagmamadali. Pasensya na, board, sabi niya, pero urgent ito. May nagpadala ng inquiry mula sa press. Draft headline, sisgas sa gitna ng boardroom, relasyon o resulta. Kung totoo man o hindi, lumalabas na ang balita. Parang piniga ang puso ko, hindi na lang ito internal. Mailik na. May mundo sa labas na naghihintay ng isusubo. Asterisk, 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 nagkagulo ang board. May ilan na agad nagsabing kailangang maglabas ng statement. Ang iba gustong manatiling tahimik hanggat wala pang formal na investigasyon. Ako, nakaupo lang, nakatitig sa MGA blurred na larawan sa mesa. Ang MGA litrato ay parang salamin na naglalantad ng isang katotohanang pilit kong tinakpan ng tapang. Oo, may relasyon kami ni Richard. At oo, delikado ito sa lahat. Elena, balik ni Lourdes, kung maglalabas ng statement, kailangan malinaw. Wala tayong espasyo para sa pagkukulang. Ano ang masasabi mo? Tumingin ako sa paligid, isa-isa silang nakamasid. Ang masasabi ko lang, ang trabaho ko sa operations ay hindi kailanman na impluwensyahan ng personal na bagay. Lahat ng report, lahat ng rekomendasyon, dumaan sa proseso. Kung may gustong bumaba ang performance, hindi iyon dahil sa akin. At lalong hindi dahil kay Richard. Tahimik ang silid. Pero sa mata ng ilan, malinaw na hindi iyon sapat. Hindi tungkol sa performance ang usapan. Tungkol ito sa imahe, sa perception, sa tiwala. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng session, lumabas ako ng boardroom na parang binagsakan ng bundok. Sa hallway, sinalubong ako ni Richard. Hindi siya pinapasok sa meeting, pero alam kong kanina PA siya naghihintay. Elena, wika niya, hinawakan ang braso ko. Ano ang nangyari? Tinanong nila ako, diretsong tanong, kung may relasyon tayo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang CEO na nawala ng sagot. Nakatitig lang siya, parang hindi na niya kayang itago ang bigat ng sitwasyon. Anong sinabi mo? Huwag dito. Sagot ko, binawi ang braso ko. May MGA matang nakatingin. Naglakad ako palayo. Nararamdaman ang bigat ng kanyang tingin sa likod ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, sa apartment, hindi ako mapakali. Binuksan ko ang laptop para gumawa ng report, pero sa halip, natulala ako sa isang bagong email mula sa unknown sender. This is just the first drop. More to come. Tomorrow, the photos will spread. Nanginginig ang kamay ko. Isinara ko ang laptop at sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong malapit ng gumuho ang pader na pilit kong itinayo. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, halos hindi ako makapasok sa opisina. Pagbukas ko ng pinto,
Ramdam ko agad ang MGA matang nakatingin. May ilan na biglang tumahimik nang dumaan ako. May iba na pilit nang umiti, pero halata ang kaba. Sa pantry, narinig ko ang pabulong na si Elena, si CEO. Bandang alas 11, nagpadala ng memo ang HR. Reminder, Professional Conduct and Non-Fraternization Policy. Walang pangalan, pero malinaw na para sa akin iyon. Pagbalik ko sa mesa, may dumating na tawag sa telepono. Si Richard. Elena, the board wants us to explain together ngayong hapon. At doon ko naunawaan, tapos na ang pagtatago. Sa wakas, sa harap ng lahat, kailangan naming harapin ang katotohanan, kahit anong kapalit nito. Nang dumating ang hapon na iyon, pinatawag kami sa isang silid na madalas gamitin kapag may underscore crisis, meeting underscore. Hindi ito kasing laki ng boardroom, ngunit sapat para sa MGA piling tao, PR team, legal counsel, at 2 independent directors. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang MGA printout ng artikulong lumabas sa isang online na news site. Hindi PA ito viral, pero sapat na para magdulot ng usok na unti-unting nagiging apoy. Underscore at sa gitna ng boardroom, relasyon o resulta. Iyon ang headline. May kasamang blurred na larawan, ako at si Richard lumalabas ng elevator, gabi na. Walang yakap, walang halik, pero sapat na ang imahe para magtahi ng sariling kwento ang MGA taong walang alam. Tahimik ang lahat habang binabasa ang artikulo. Ako, nakayuko, pilit na pinipigil ang panginginig ng MGA daliri. Si Richard nakahalukip-kip, diretso ang tingin, pero ramdam ko ang galit na pinipigil niya. Elena, Richard, wika ni Lords, seryosong boses, kailangan nating magdesisyon kung paano haharapin ito. Kung mananahimik, lalaki ang apoy. Kung magsasalita, baka lalo tayong madapa. Sumabat si Cams mula PR. May 2 opsyon. Una, maglabas tayo ng statement na denial. Sabihin nating malapit lang kayo dahil sa trabaho. Pangalawa, mag-focus tayo sa performance ng kumpanya at huwag nang pansinin ang personal na usapan. Kung tatanungin ako, singit ni Mateo, hindi sapat ang performance talk. Kapag may litrato, kahit gaano ka blurred, may ibig sabihin na iyon sa publiko. At kapag hindi natin dinepensahan, ibig sabihin, totoo. Nag-init ang batok ko. Gusto kong pero alam kong lalong magiging personal kapag pinatulan ko si Mateo. Elena, tanong ni Lourdes direkta, ano ang posisyon mo? Huminga ako ng malalim. Ang masasabi ko lang, hindi dapat itapon ang buong kumpanya dahil sa haka-haka. Ang focus natin ay ayusin ang operasyon. Kung may personal na usapin, hindi iyon dapat magdikta ng direksyon ng negosyo. Tumango siya, ngunit hindi ko mabasa kung sang-ayon o hindi. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ni Richard sa opisina niya. Tahimik kaming naglakad papunta roon at nang maisara ang pinto, saka siya nagsalita. Elena, hindi ko na kayang ganito, lahat ng mata na sa atin. Kung mananahimik tayo, kakainin tayo ng bulung-bulungan. Kung aaminin, masisira ang kumpanya. Nakatitig ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang CEO na parang ordinaryong tao lang, pagod, sugatan at takot. Anong gusto mong gawin? Tanong ko. Hinilot niya ang sentido, umupo sa upuan. Kung kailangan magbitiw ako, sasabihin kong para hindi madamay ang kumpanya. Parang tinuhog ang puso ko. Richard, huwag. Kapag ginawa mo iyan, mas lalo nilang iisipin na may kasalanan. Tumitig siya sa akin matalim. At kung ikaw ang magbitiw, mas madali para sa board na lunukin yon. Mas madali para sa kumpanya. Nanahimik ako. Totoo, ako ang mas madaling isakripisyo. Ako ang mas madaling palitan. Asterisk, 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 kinagabihan, hindi ako umuwi agad. Sa halip, dumiretso ako sa opisina ng procurement.
Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagsimula ng pagkalat ng MGA litrato at log. Nadatnan ko si Ramon, ang VP ng procurement, nag-i-impake ng gamit sa mesa. Ma'am Elena, bati niya, may halong ng ngiti. Late ka na. Teka lang, sabi ko, tumayo sa harap niya. Bakit inantala ng team mo ang report ng vendor delays? At bakit parang may nawala sa archive? Nagkibit balikat siya. Nagkaroon ng miscommunication. Hindi ko rin alam kung paano nawala. Ramon, mariin kong sabi, kung ikaw ang may kinalaman sa pagkalat ng MGA litrato, huwag mong isipin na hindi ko malalaman. Hindi siya sumagot. Ngunit sa ngiti niyang pilit, alam kong may bahid ng katotohanan ang hinala ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik ko sa kondo, halos hating gabi na. Pagkabukas ko ng telepono, may sunod-sunod na mensahe mula sa MGA kaibigan at kakilala. Screenshots ng artikulo, tanong na, ikaw ba ito? Hindi ko sinagot kahit isa. Sa huling mensahe mula kay Richard, kung kaya mong magtiis, lumaban tayo. Pero kung hindi, bukas ko ihahain ang resignation. Nabagsak ako sa sofa, nakatitig sa kisame. Sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang tapang kong iningatan, ang reputasyong binuo ko, parang nagiging abo sa harap ng apoy ng tsismis. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, pinatawag muli kami ng board. Ngayon, mas marami na silang hawak na papel. May MGA kopya ng chat screenshots, hindi galing sa opisyal na email, kundi mula sa personal naming usapan ni Richard. Hindi ko alam kung paano nila nakuha. Elena, wika ni Lourdes, hindi na ito chismis lang. May MGA ebidensya. Pwede mong itanggi pero malinaw. Hindi ako nakapagsalita agad. Sa halip, tumingin ako kay Richard. Tinitigan niya ako at sa mata niya nakita ko ang isang tanong. Underscore. Handa ka bang lumaban o tapusin na natin ito? Bago PA ako makasagot, pumutok ang isa pang balita. May naglabas ng video clip sa internal group chat ng kumpanya. Sa clip na iyon, kami ni Richard nasa elevator. Sandali lang pero makikita ang kamay niyang halos dumampi sa kamay ko. Malabo, ngunit malinaw sa MGA matang gutom, sa intriga. Nag-ingay ang buong kumpanya, lahat ng empleyado, lahat ng kliyente, lahat ng kasosyo. Biglang may tanong, may hinala. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, naglakad kami ni Richard palabas ng boardroom. Walang salita. Sa koridor, huminto siya, humarap sa akin. Elena, anya mahina ang tinig. Kung hindi ko itutuloy ang pagbibitiw, ikaw ang mapapahamak. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Richard, bulong ko, nangingilid ang luha. Hinawakan niya ang kamay ko, marahan ngunit mariin. May plano ako. Iiwan ko ang pwesto at magtatayo tayo ng venture sa labas. Malayo sa kanila, malayo sa intriga. Napatitig ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mundo sa labas ng boardroom. Isang mundong walang chismis, walang intriga. Pero kapalit nito, iiwan ko ang lahat ng pinaghirapan ko, ang posisyon, ang respeto, at sa isip ko, nag-ugong ang tanong na hindi ko PA kayang sagutin. Handa ba ako nang isugal ang lahat para sa isang relasyon na nagsimula sa MJ, tingin at ngiti sa gitna ng boardroom? Kinabukasan, hindi ko na naramdaman ang dati kong sigla sa pagpasok sa opisina. Ang bawat yapak ko sa marble floor ng lobby ay parang martilyong kumakatok sa konsensya ko. Lahat ng tao mula sa receptionist hanggang sa MGA staff sa hallway ay tila may tanong sa mata, mga matang hindi nagsasalita, pero malinaw ang laman. Underscore, totoo ba ang kumakalat? Pagdating ko sa mesa ko, nakabukas na ang email mula sa HR. Subject, Compliance Review, Immediate. Pinapapunta ako sa conference room kasama ang legal at HR head. Ramdam ko agad na hindi na ito simpleng paalala. Ito na ang opisyal na proseso. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa loob ng silid,
Naroon sina Miss Reyes mula HR at ang legal counsel ng kumpanya. May makapal na folder sa gitna ng mesa. Elena, panimula ni Miss Reyes, dumating na ang preliminary findings ng internal review. Walang indikasyon na may pandaraya o financial impropriety sa operations, pero malinaw ang violation sa ating underscore non-fraternization policy underscore. Tahimik lang ako, nakikinig, habang binubuklat nila ang MGA dokumento, screenshots, logs, at MGA litrato. May dalawang option ka, dugtong niya. Una, probation na may demotion. Maaari kang manatili pero kailangan mong pumirma na tatapusin muna ang anumang personal na ugnayan kay Richard. Pangalawa, voluntary separation na may separation pay. Mas tahimik pero ibig sabihin tapos na ang karera mo rito. Para akong nabingi. Alam kong darating sa puntong ito, pero iba piirin pala kapag maririnig mo ng malinaw na kailangan mong pumili, karera o relasyon. May oras ka hanggang sa susunod na linggo para magdesisyon, dagdag ni Miss Reyes. Pero bukas, magpupulong ang board para magboto kung paano haharapin si Richard at siguradong kasama ka sa diskusyon. Tumangulang ako. Pinipigilan ang nanginginig kong kamay. Asterisk, asterisk, asterisk. Paglabas ko ng silid, nakasalubong ko si Cams mula PR. Elena, bulong niya. Lumalala na, may MGA kliyente nang nagtatanong kung totoo ang MGA balita. Kapag hindi ito na-manage, baka maapektuhan ang MGA kontrata. May damage control plan ka ba? Tanong ko. May draft na ako, sagot niya. Pero kailangan ko ng direksyon mula sa inyo ni Richard. Lalabas ba tayo at magsasalita o mananahimik? Hindi ako nakasagot. Paano mo pipiliin kung alin ang mas makakabuti kung pareho namang may kapalit na sugat? Asterisk, asterisk, asterisks. Kinagabihan, nagkita kami ni Richard sa isang maliit na kafe na malayo sa opisina. Tahimik ang paligid, tanging kalansing ninam ng MGA kutsara at mahihinang usapan ang maririnig. Elena, panimula niya, seryoso ang tono. Nakausap ko na ang ilang board members. Gusto nila akong magbitiw pansamantala, 6 months suspension habang iniimbestigahan. Ikaw naman, gusto nilang mag-decide kung mananatili ka o aalis. Tinitigan ko siya. At ikaw, anong plano mo? Kung tatanggapin ko ang suspension, may pag-asa pang makabalik ako. Pero kung magbibitiw ako, tapos na. Ang tanong, kaya mo bang manatili kahit wala ako? Nanlaki ang dibdib ko. Hindi ito tanong tungkol sa trabaho lang. Tanong ito kung pipiliin ko bang ipaglaban ang sarili kong karera kahit mawala siya. Elena, dugtong niya, hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Kung pipiliin mo ang kumpanya, tatanggapin ko. Pero gusto kong malaman mo, handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Magtatayo tayo ng bago malayo sa intriga. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Ang pangarap ng bagong simula ay nakakaakit, pero ang bigat ng iniwan kong pinaghirapan ay hindi basta pwedeng itapon. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagsapit ng gabi, umuwi akong basang-basa ng ulan. Sa bintana ng kondo, tanaw ko ang MGA ilaw ng syudad na kumikislap sa gitna ng dilim. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang isang papel mula sa HR. Ang dokumentong pipirmahan ko kung pipiliin ko ang probation at demotion. Binasa ko ulit ang MGA linya. Employee agrees to discontinue any personal relationship with the CEO. Parang MGA talim ang bawat salita. Kung pipirmahan ko ito, para ko na ring itinanggi ang lahat ng damdaming naging totoo para sa akin. Pero kung hindi, mawawala sa akin ang posisyon, ang reputasyon, ang lahat ng taong umaasa sa akin bilang matatag na pinuno. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, dumating ang araw ng board vote. Tahimik ang hallway papunta sa boardroom, tila lahat ay nag-aabang ng resulta. Sa loob,
Nakaupo ang lahat ng directors. Seryoso ang mukha. Si Richard naroon din, ngunit hindi siya nakatingin sa akin. May dalawang bagay tayong pagbobotohan ngayon. Panimula ni Lords. Una, kung mananatili si Richard bilang CEO o pansamantalang aalis. Pangalawa, kung ano ang magiging kapalaran ni Elena bilang operations head. Isa-isa silang bumoto. Para kay Richard malinaw ang resulta. Suspension for 6 months. Para sa akin, hati ang boto. May ilan na gusto akong manatili sa ilalim ng probation. May ilan na gusto akong tuluyang tanggalin. Sa huli, lumapit si Lords, dala ang papel. Elena, narito ang rekomendasyon. Maaari kang manatili pero may kondisyon. Putulin mo na ang relasyon kay Richard at pumirma sa probation agreement. Kung hindi, kailangan mong magpaalam. Tumingin ako kay Richard. Nasa mata niya ang parehong tanong na matagal na naming iniwasan. Underscore, pipiliin mo ba ako o pipiliin mo ang karira mo? At doon, sa gitna ng boardroom, ramdam kong dumating na ang oras ng huling desisyon. Hindi ko maramdaman ang bigat ng katawan ko habang hawak-hawak ko ang dokumentong iniabot ni Lourdes. Nakapaskil sa ibabaw ng makapal na papel ang mismong hinaharap ko. Manatili, pero may kapalit na probasyon at pagtigil ng relasyon. O tuluyang umalis, dala ang pangalan kong nadungisan at karerang giniba ng intriga. Tahimik ang buong boardroom. Naroon ang MGA direktor, nakamasid, parang naghihintay kung paano babagsak ang baraha. Si Richard nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, nakatitig sa akin. Mata niyang laging puno ng kumpiyansa noon, ngayon may halong pakiusap at pagsuko. Elena, mahinang sabi ni Lourdes, hindi ka namin minamadali, pero kailangan naming marinig ang iyong posisyon bago matapos ang linggong ito. Sa ngayon, ito ang rekomendasyon. Tumangulang ako. Pero sa loob, parang pinupunit ang dibdib ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Paglabas ko ng boardroom, naroon si Cams, nakatayo sa hallway. Kumusta? Tanong niya, nakakunot ang noo. Wala, PE, sagot ko, pilit na maikli. Pero alam kong malapit na. Lumapit siya, halos pabulong. Elena, may bago akong natanggap mula sa media. May anonymous source na nagsasabing hindi lang relasyon ang isyo, kundi tinatakpan daw ng Ops at Finance ang MGA pagkakamali ng isa't isa. Fake reports daw. Nanlaki ang mata ko. Hindi totoo iyan. Alam ko, sagot niya. Pero sa labas hindi mahalaga kung totoo. Ang mahalaga may kwento silang sinusundan. At doon ko naisip, may mas malalim na kamay na kumikilos. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Richard. May nagtatangkang guluhin ang buong istruktura ng kumpanya. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, nagkita kami ni Richard sa isang maliit na resto bar sa labas ng syudad, malayo sa mata ng sinuman. Hindi siya nagsalita agad nang dumating ako. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, nakatingin sa mesa na para bang may sinusubukang basahin. Elena, panimula niya, mababa ang tinig. Natanggap ko rin ang balita mula kay Cams. May bagong anonymous letter. This time, hindi lang tungkol sa atin. Pati ang financial missteps, pilit na isinasabit. Umupo ako sa tabi niya. Si Mateo, bulong ko. Pakiramdam ko siya ang ugat nito. Siya ang unang nagbitaw ng biro. Siya ang may access sa data at siya ang may interes na mailihis ang sisi. Tumango si Richard. Pero wala tayong pruweba at sa board malakas PA rin siya. Natahimik kami sa gitna ng ingay ng musika at tawanan ng ibang tao sa paligid para kaming nasa sariling bula ng takot at galit. Elena, dagdag niya nakatingin sa akin. Kung pipirma ka sa probation, ibig sabihin tapos na tayo. At kung aalis ka, ibig sabihin tapos na rin. Sa lahat ng senaryo, may mawawala sa atin. Humigpit ang hawak ko sa baso ng tubig. Pero may isa pang option, Richard.
Kung mailalantad natin kung sino ang nagpapakalat ng MJ liham, baka may pag-asa. PA. Asterisk. Asterisk. Asterisk kinabukasan. Nagpunta ako sa IT department. Pinatawag ko ang isa sa MGA senior analyst, si Noel, na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Noel, sabi ko, kailangan ko ng tulong. Confidential ito? Tiningnan niya ako, seryoso. About the leaks? Tumango ako. Kaya mo bang itrace kung saan galing ang MGA anonymous emails? Mahaba-habang trabaho, sagot niya. Pero kung bibigyan mo ako ng ilang araw, baka makakuha ako ng lead. Gawin mo at huwag mong ipaalam kahit kanino, kahit sa IT head. Umiling siya, ngunit pumayag. Sige ma'am. Basta handa ka sa risk. Kapag nalaman nilang ako ang nag-trace, baka ako naman ang madamay. Hindi ako papayag. Sagot ko, mariin. Kung may tatamaan, ako iyon. Asterisk, asterisk, asterisk. Habang lumilipas ang MGA araw, lalo akong nalulunod sa dalawang mundo. Ang trabaho kong kailangan kong ipaglaban at ang relasyon naming pilit kong iniingatan. Lalo akong nahahati. Isang gabi, nagpunta ako sa rooftop ng kondo, bit-bit ang isang tasa ng kape. Doon ko tinanaw ang MGA ilaw ng syudad. Pinikit ko ang MGA mata at nagtanong sa sarili, underscore, ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang pag-ibig na nagbigay kulay sa bawat araw ko o ang karerang ilang taon kong itinaguyod ng mag-isa? Parang wala akong makuhang sagot. Ang alam ko lang anuman ang piliin ko, may isang bahagi ng buhay ko na tuluyang mawawala. Asterisk, asterisk, asterisk. Makalipas ang 3 araw, tumawag si Noel. Ma'am, may nakita ako. Yung MGA anonymous emails? Hindi galing sa labas. Galing mismo sa internal network natin. At ang IP address nakalog sa oras ng access ni CFO Mateo. Nanlaki ang mata ko. Sigurado ka? May risk of spoofing, sagot niya. Pero unlikely, lahat ng trail papunta sa kanya. Parang gumaan ang dibdib ko, ngunit kasabay nito, mas lalo akong kinabahan. Kung totoo nga, ibig sabihin may sabotahe. At kung lalantad ito, malaking gulo ang sasabog. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, bago ang board meeting, sinalubong ako ni Richard sa hallway. May bago? Tanong niya. Tumango ako at inilabas ang maliit na flash drive. Proof na kay Mateo galing ang MGA leaks. Hindi PA 100%, pero malakas ang ebidensya. Tinitigan niya ako, halatang nagulat. Kung ilalabas natin ito, baka siya ang mapuwersang magbitiw. Pero Elena, sigurado ka bang handa kang gamitin ito? Kapag ginawa natin ito, baka masabing gumaganti tayo para iligtas ang sarili. Natahimik ako. Sa isang iglap, bumalik sa isip ko ang MGA larawan, ang MGA chat, ang bawat tingin naming nahuli ng CCTV. Oo, pwedeng si Mateo ang may pakana. Pero sa dulo, totoo PA rin ang relasyon namin ni Richard. At walang ebidensya ang makakatanggi roon. Asterisk, 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 dumating ang board meeting. Mabigat ang simula, puro ulat tungkol sa pagbaba ng kita. Ngunit matapos iyon, bumaling si Lourdes sa akin. Elena, we need your final word. Pipirma ka ba sa probation o pipiliin mong umalis? Tahimik ang silid, lahat ng mata nakatingin sa akin. Si Richard nakaupo, tila pinipigilan ang sarili na magsalita para hindi lalong maging malinaw ang aming ugnayan. Huminga ako ng malalim. Ma'am, bago ako sumagot, may gusto akong ipakita. Inilabas ko ang flash drive at ipinresenta ang findings ni Noel. May trail kami na nagpapakitang ang anonymous leaks ay galing mismo sa loob at lahat ng trail tumuturo kay CFO Mateo. Nagkagulo ang board. Si Mateo, namutla, agad na nagprotesta. This is fabricated. Hindi ako ang may gawa niyan. Ngunit ipinakita ko ang logs, ang timestamps, ang IP addresses. Hindi iyon kumpletong ebidensya pero sapat na para magtanim ng malaking duda laban sa kanya. Tahimik si Lourdes,
ngunit halata ang bigat ng iniisip. Kung totoo ito, sabi niya, ibang usapin na ito. Kailangan nating magsagawa ng mas malalim na imbestigasyon. Nag-angat ako ng tingin. Ma'am, ang hinihingi ko lang, huwag ninyong ipako sa akin ang lahat ng krus. Kung may kasalanan, aminin ko. Pero kung may sabotahe, dapat lumabas din. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Richard sa akin. Elena, wika niya mahina ang tinig. Ngayon, mas delikado tayo. Hindi na lang tungkol sa atin, may nakasalang na reputasyon ng buong kumpanya. Tumingin ako sa kanya at sa mata niya nakita ko ang parehong takot at tapang. Alam ko, sagot ko, at bukas malalaman natin kung sino talaga ang pipiliin ng board, ang katotohanan o ang katahimikan. At sa loob-loob ko, alam kong ang boto nila, kahit pabor o laban, ay magiging huling pamantayan ng magiging kinabukasan ko bilang pinuno at bilang babae na minahal ang taong hindi dapat minahal. Ang sumunod na araw ay parang isang mahabang paghinga na hindi ko mailabas. Ang buong opisina tila nakabitin sa manipis na sinulid. Sa bawat hagikik sa pantry, sa bawat pagbubukas ng email, alam kong pangalan ko at pangalan ni Richard ang nasa isip nila. At ngayong araw, dito malalaman kung saan tatayo ang board at kung saan ako tatapusin ng aking sariling kapalaran. Sa boardroom, mas madilim kaysa dati. Ang MGA blinds ay nakababa at ang liwanag ng projector lang ang nagbibigay ng anino sa MGA mukha ng MGA direktor. Nasa gilid ako ng mesa, hawak ang makapal na folder ng operations reports. Si Richard nasa kabilang dulo, walang bakas ng ngiti o kumpiyansa. Elena, panimula ni Lourdes, seryoso ang tinig. Narinig na namin ang ebidensya mo tungkol sa leaks. Malakas ang puntos laban kay Mateo, ngunit hindi PA iyon ganap. Kailangan ng masusing audit. Gayunman, hindi nito binubura ang usapin ng iyong relasyon kay Richard. Kaya ngayong araw, kailangan nating magpasya. Tahimik ang silid. Ang tunog lang ng aircon at ang tiktak ng relo sa pader ang naririnig. Asterisk, asterisk, asterisk. Unang iniharap ang kaso ni Mateo. Ipinakita ng IT logs kung paano siya nagkaroon ng access sa MGA file na siya ring lumabas sa media. Pinakita ko ang timestamps at kahit nagprotesta siya, halata sa kilos niya ang pagkakabahala. Kung mapapatunayan ang lahat, sabi ng isa sa MGA directors, may pananagutan siya hindi lang sa board kundi pati sa batas. Pero mabilis ding bumalik ang usapan sa akin at kay Richard. Elena, tanong ni Lourdes, diretsong nakatitig sa akin, handa ka bang pumirma sa probation na nag-uutos na putulin ang relasyon ninyo ni Richard? Iyon ang tanging kondisyon para manatili ka. Nabingi ako sa tanong. Alam kong darating ito, pero iba PA rin kapag nakaharap mo na. Tumitig ako kay Richard. Siya man, nakatingin sa akin, mata niyang laging may tapang, ngayoy puno ng lungkot. Elena. Bulong niya, halos pakiusap, huwag mo nang sirain ang sarili mong karera. Ako na lang. Richard! Pero bago PA ako makasagot, may dumating na bagong balita. Si Cams, hingal, may dalang tablet. Board, pasensya na. May lumabas na ulat mula sa press. Anonymous tip. Sinabi nilang ngayong araw, may resignation na raw ang CEO. Nagkagulo ang silid. Lahat ay napatingin kay Richard. Siya, tahimik lang pero hindi nagulat. Totoo ba ito? Tanong ni Lourdes. Huminga siya ng malalim. Kung iyon ang kailangan para maprotektahan ang kumpanya, oo, ihahain ko ang resignation ko. Parang pinunit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil maliligtas ang kumpanya o madudurog dahil ibig sabihin mawawala siya. Asterisk, asterisk, asterisk. Nagpatuloy ang botohan. Sa huli, unanimous. Tinanggap nila ang resignation ni Richard bilang CEO. Ako, binigyan ng probation at demotion, may pagkakataong manatili basta pipirma ako.
Pagkatapos ng meeting, iniabot sa akin ni Lourdes ang dokumento. Isang pirma lang, Elena. Maari kang magpatuloy. Walang kasiguraduhan, pero may pagkakataon. Nakatitig ako sa papel. Ang tinta, handa nang tanggapin ang pangalan ko. Sa gilid, nakaupo si Richard tahimik, nakamasid. Elena, bulong niya, ito na ang pagkakataon mo. Piliin mo ang karera mo. Ako na ang mawawala. Tumulo ang luha ko. Ang buong mundo parang huminto. Asteris, asteris kinagabihan, lumabas ako ng gusali na parang kaluluwa na walang katawan. Nasa labas si Richard, nakatayo, hawak ang maliit na kahon ng MGA gamit niya. Ang CEO na makapangyarihan noon, ngayon ay isa na lang empleyadong naglalakad palayo. Elena, wika niya, mahina ngunit matatag, huwag mong isipin na iniwan kita. Ito ang paraan ko para protektahan ka. Hindi ko alam kung yayakapin ko siya o tatakbo. Sa halip, tumingin lang ako sa kanya at sinabing, salamat, hindi ko ito makakalimutan. Ngumiti siya, mapait ngunit totoo. Mahal kita, pero ngayon, kailangan mong mahalin din ang sarili mo. At tuluyan siyang naglakad palayo, iniwan akong nakatayo sa ilalim ng ilaw ng kalsada. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa MGA sumunod na linggo, bumalik ako sa trabaho bilang isang office manager na wala na sa dating kapangyarihan. Marami PA ring bulungan, pero unti-unti, bumalik ang focus ng kumpanya sa performance. Natanggal si Mateo matapos mapatunayang may sabotahe. Ang MGA numbers unti-unting umaakyat. Ako natutong mabuhay sa pagitan ng pananahimik at pagpapatuloy. Natutunan kong minsan ang tapang ay hindi lang paglaban kundi pagtanggap ng pagkawala. At sa tuwing pumapasok ako sa boardroom, hindi ko maiwasang maalala ang MGA ngiti at tingin ni Richard. Mga lihim na ngayon ay alaala na lang. Asterisk, asterisk, asterisk. Isang gabi, habang nakaupo ako sa rooftop ng kondo, bit-bit ang tasa ng kape, tanaw ko ang ilaw ng lungsod. Sa isip ko, bumabalik ang lahat. Ang MGA pagpupulong, ang MGA lihim na titig, ang MGA pangako. Lahat iyon nagtapos sa iisang silid, sa gitna ng boardroom. At doon ko naunawaan, minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pakikidigma sa iba, kundi ang pagpili sa pagitan ng puso at ng mundong itin. Ayaw mo. Pinikit ko ang MGA mata, humigop ng kape at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, marahan akong ngumiti. Dahil kahit gaano kasakit, alam kong naging totoo. At iyon, higit sa lahat, ang hindi na kailanman mabubura.